Magandang araw mga ka-Jetek, welcome to my YouTube channel. So sa vlog na ito ay ituturo ko sa inyo ang step-by-step tutorial kung paano natin i-troubleshoot ang isang rice cooker na hindi gumagana. Sa pag-troubleshoot ng isang rice cooker mga ka-Jetek ay simple lang na tools ang kailangan natin. So kailangan lang natin ng screwdriver at saka isang tester. Ayan. So kahit anong klaseng tester, analog man yan o digital, so pwede lang magamit yan para sa pag-troubleshoot ng isang rice cooker kasi ang gagamitin lang naman natin ay yung continuity lang para malaman natin kung may putol o may sira ba yung mga parts ng isang rice cooker. So ang unang step mga ka-Jetek sa pag-troubleshoot ng rice cooker is titesterin natin yung power cord niya. Dito, itong dalawang sa plug niya. Ilagay natin tong tester natin. Ayan. Tapos iset natin siya sa continuity. And then pagkatapos maset natin yung tester sa continuity ay i-on natin to. Ayan. So mapapansin nyo mga ka-Jetek, wala. Ayan. So wala siyang continuity. Ibig sabihin kung i-plug natin to sa power supply, so walang mangyari. Hindi init yung rice cooker natin. So kailangan natin itong buksan at titignan natin kung ano ang kanyang sira sa loob. So huhugutin muna natin to. Ayan. So kung mapapansin natin, parang may diferensya na yung So hanapan din natin ng paraan. Ayan. Kita natin. Ayan. So kung mapansin natin, sira na siya. Ayan, at parang natutuklap na. So hanapan natin siya ng paraan na pwede pa siyang magamit ulit. Ayan, so delikado na siya. Kung i-plug natin yung kanyang cord, ayan, so papasok siya sa loob. Ayan, so kung mapapansin nyo mga ka-Jetek, ayan, pumasok yung ayan, so isa rin yan sa gawa natin ng paraan upang maging okay na rin itong Pero bago ang lahat, bago natin i-repair to, check muna natin lahat dito sa loob kung gumagana pa, kasi sayang yung pag-repair natin dito. At pagkatapos natin ma-repair dyan, so may sira pala dito, so sayang yung i-check natin. Kailangan i-check muna natin to. Ito na siya mga ka-Jetek. Nabuksan ko na yung rice cooker. Ayan, so kung mapapansin natin, so medyo luma na yung rice cooker kasi ayan, so pinakalawang na. Ayan, so sundan nyo lang yung step ko sa pag-troubleshoot. So unang-una, ito yung natanggal. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, so natanggal na siya mga ka-Jetek. Kasi nagbrittle na yung plastic, kasi plastic lang to, so ayan, nabasag na yung plastic niya, kaya hindi na nag-hold dito sa labas. So ito kailangan na rin palitan para hindi delikado. Ayan, so ang una nyong gawin mga ka-Jetek sa pag troubleshoot ng rice cooker is i-tester nyo yung so kailangan unahin nyo pag tester yung heater nya, kasi aanhin pa yung buong rice cooker kung
sira na yung heater. So ang terminal ng heater niya ay ito. Ayan, ito siya. Ang dalawa. So kung mag-tester tayo dito, kailangan tanggalin yung isa kasi nagkukunik-kunik lahat ng wiring dyan. So kung hindi natin tatanggalin, so posible na may reading pa rin kasi may ano siya, may mga light indicator siya dito. Kaya kailangan talagang tanggalin itong isang ano, nakakunik para ma-test natin siya ng maayos. Ayan, so kailangan talagang malaman muna natin kung okay pa yung heater kasi ito yung ano, pinaka importante sa rice cooker. Ayan, so continuity pa rin yung ano, yung gagamitin lang natin. So i-test natin yung kanyang heater. Ayan, so kung makikita nyo sa tester natin, ayan, papakita ko sa inyo. Yun, so may reading lang siya. So ibig sabihin okay yung heater nya. Ayan, okay yung heater at hindi siya shorted sa body o grounded. Ayan, so okay siya. Ayan, so okay yung heater natin. And then next natin i-tester mga ka-Jetek ay itong kanyang ano, thermal fuse. Yan, so saan ba natin mahanap yung thermal fuse? Ito lang siya, parang nakabalot ng transparent hose. Ayan, so tatanggalin muna natin. Ayan, so ito yung tinatawag na thermal fuse. Ayan, so bubuksan natin. So ito siya mga ka-Jetek. Ito yung tinatawag na thermal fuse. So ito ay testerin din natin kasi ito yung ano, unang sumasalo sa ano, power nang galing sa plug. So dito dumaan yung power. So kung putol yung ano, kung putol yung thermal fuse, so hindi rin gagana yung ating rice cooker. Tester muna natin. Yan, so okay lang yun. Okay lang yung ano, may continuity lang yung ating thermal fuse. Ayan. So kung titingnan natin sa tester, ayan. So hindi putol yung ating thermal fuse. Ayan. So ang next natin na i-tester mga ka-Jetek ay itong switch ng ano, itong on and off switch ng rice cooker. So ito siya mga ka-Jetek. Ayan. So kung mapapansin natin dito sa kabila, ayan, kung pinatong natin yung ano, yung kung patungan to, so matutulak to pa loob. And then kung i-on natin dito, ayan, so maglalak siya. So kung tatanggalin yung ano, so mag-release siya. So itong switch na ito, ayan, papakita natin, may switch siya na pag i-on natin dito, ayan, papansin nyo, kung i-on natin, ayan, so yan yung nagsiswitching ng power supply na mula dito sa ano, mula din dito sa kabila. Ayan, itong sa kabila ay diretso dito, tapos ayan, so ito yung kanyang switch. So kailangan natin i-tester yan, pero bago natin i-tester yan, tatanggalin muna natin tong isang terminal. Ayan. So para yung pagka-tester natin ay klarong ano, yung switch lang yung tinester natin, hindi kasali yung ibang nakakunik. Ayan, so testerin na natin. Ayan, so kung makikita natin sa ating tester, okay lang siya mga ka-Jetek. So okay yung switch. So alin na yung mga na-test natin. Ito okay yung ano, thermal fuse.
okay yung heater, na-test na natin kanina. And then okay rin yung switch. So ibig sabihin parang okay lang ito lahat. So kailangan nating hanapin kung bakit hindi siya mag power on. So ayan mga ka-GTech, naibalik ko na yung tinanggal natin. Ayan dito sa heater niya at yung dito sa sa switch niya. So itong part na ito yung ito yung gumagana kapag nakaano lang. Dito makikita nyo may keep warm rice cooking, halimbawa dito. Ayan. So ito yung iilaw. Pero sa keep warm, kahit naka-off na to dito, so minsan mag-on yan para panatilihin niyang mainit yung kanin. So ito yung nag-function mga ka-GTech. So halimbawa yung mga rice cooker nyo ay hindi nag-function ng keep warm, so baka ito yung nag-trouble. Ayan, papakita ko nyo siya malapit. Ito siya mga ka-GTech. So ano ang function niya pag keep warm siya? So ganito mga ka-GTech ang function ng switching sa keep warm. So habang mainit yung heater, yung bimetal niya ay palaging naka-open. Tapos pag medyo lumamig yung metal dito, yung masisense kasi dito, kasi ito yung may bimetal siya dito na nagsisense ng init. So kung masense ng bimetal na hindi na masyado mainit, so magko-close siya. Ayan, kahit luto na yung kanin, magko-close siya para panatilihin niyang mainit yung kanin. Ayan, so ito yung function ng keep warm. So kung pag close niya, so nag-heater na naman ulit. So pag tama na yung init, so mag-open na naman siya. Mag-open siya, and then pag na-sense na naman niya na hindi na masyado mainit yung heater, so mag-close na naman ulit yung yung kanyang contact para mapanatili niyang mainit yung kanin. Ayan, so yan mga ka-GTech yung function ng keep warm. Baka may tanong nyo kung bakit ba magpatay sindi yung ilaw dito sa keep warm. Kasi yung switching ng keep warm, may nakakunik din yan na dito. Itong wire na ito, itong puti, ayan, so naka-jumper siya. Itong wire na puti, patungo to sa indicator ng dito sa kulay green. At yung sa cook naman, so ito yon, pag nag-switching siya, ayan, kasama siyang masusuklayan. So iilaw yung indicator dito na rice cooking. Ayan, so matapos naman natin na i-troubleshoot yung yung kanyang thermal fuse, okay naman lahat, pati yung heater. So i-tester na natin dito. Ayan, so may continuity siya mga ka-GTech. Ayan, so kung mapapansin nyo yung tester natin, so kung susuplayan natin to, so okay na siya. So may iinit na yung iinit na yung rice cooker natin. Ayan. So kung titingnan natin, parang wala dito yung sira mga ka-GTech. So sinadya lang natin buksan to para makita din ninyo yung function, kung yung mga function ng sa loob ng rice cooker. Yan mga ka-GTech, so na-test na natin lahat yung parts dito sa loob ng rice cooker. So napag-alaman natin na okay lang siya. So try natin i-check yung power cord niya. Yan, so wala. Yan, so wala din. Yan, so ilipat natin dito sa kabila.
Yan, so meron siyang reading mga ka-GTEC. Ayan, meron siyang reading, pero dito sa kabila, yan wala. Yan, so walang reading mga ka-GTEC. So ibig sabihin, sira ang cord na ito. Yan, so ito yung may problema kaya hindi gumagana yung rice cooker natin. So yun mga ka-GTEC, na pag-alaman natin na okay lang yung rice cooker natin pero defective yung yung power cord natin. So halimbawa, kung ganito yung problema sa mga rice cooker nyo, so may mabibili naman dito. Ayan, so yun lang mga ka-GTEC. Sana po ay may natutunan kayo kahit papano sa aking video na ito. So kung bago pa lang kayo sa aking channel, ay sana mag-subscribe kayo at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago ko pang uploads. Yan, so maraming salamat po sa inyong panonood.